Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 271. Tinitigan ni Old Master Taylor ang nilalaman sa screen. Maya-maya, bumungad sa kanyang mukha ang isang nasisiyahang ngiti. Magaling ang batang ito. Hindi napigilan ni Old Master Taylor na tumawa ng malakas. Ang batang lalaki mula sa pamilya Blair ay dapat na galit ngayon. Hindi napigilan ni Old Master Taylor na umiling ng paulit-ulit. Puno ng pag-aalala ang magagandang mata ni Emily Taylor, dahil nag-aalala siya kung makakatagpo ba si Bobby Aguilar kay Dexter Blair at kung ano ang mangyayari kung magkita sila. Naisip niya na pansamantalang iiwas ni Bobby Aguilar ang opens iba ng pamilya Blair at maghihintay ng tamang pagkakataon para mag-atake. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay si Bobby Aguilar ang nagkusa para pukawin si Dexter Blair, kaya hindi niya nagawang iligtas ang mukha. Hindi maka-advance o umatras. Ang pamamaraang ito ay mas mahusay kaysa sa pagtatago lamang. Ngayon alam na ito ng buong martial arts world. Kung sinubukan ni Dexter Blair na supilan si Bobby Aguilar, hindi ba niya aaminin ang kanyang kawalan ng kakayahan? Bobby Aguilar. Mahinang bulong ni Emily Taylor sa pangalan. Hindi na siya makapaghintay na lumipad kaagad sa tabi ni Bobby Aguilar. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, si Old Master Taylor ay biglang umubo ng marahas. Lolo, anong meron? Mabilis na sinuportahan ni Emily Taylor si Old Master Taylor. Mahina na ikinaway ni Old Master Taylor ang kanyang kamay at sinabing, "Tama na lang ako, at hindi na kaya ng katawan ko." Lolo, ikaw ba ay nagkasakit ka ba o ano? Mukhang nag-aalala si Emily Taylor. Ngumiti si Old Master Taylor at sinabing, "Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, kakayanin ko hanggang sa ikasal kayo ni Bobby Aguilar. Hindi ako makakapagpahinga sa kapayapaan kung hindi ko makikita ang aking mahal na apo na ikinasal." Haha! Bagamat magaan ang loob ng kanyang mga salita, may bahid ng bigat sa mga ito. Sa puntong ito, nainom na ni Bobby Aguilar ang lahat ng 8 Earth Rank pills. Matagal na siyang na-stuck sa foundation building stage pick, at kung hindi siya makalusot sa oras na ito, napakahirap para sa kanya na talunin si Patrick Ivory. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. 4 na araw na lang ang natitira bago ang laban kay Patrick Ivory. Ang lambak ay tahimik at payapa, at maging ang kalangitan ay maaliwalas at walang ulap. Mukhang hindi ito tanda ng tagumpay. Naka-cross arm si Adonis Williams sa likod niya. Pwede bang, na si Bobby Aguilar ay hindi makakaakit ng makalangit na kapigatian sa foundation establishment stage? Ngunit naniniwala si Adonis Williams na sa talento ni Bobby Aguilar, tiyak na aakitin niya ang makalangit na kapigatian. Sa wakas, sa ika-4 na araw, binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang kanyang aura. Hindi talaga ako nakalusot, medyo hindi kaaya-aya ang mukha ni Bobby Aguilar. Tandaan na ang mga iyon ay 8 Earth Rank pills, na pinino mula sa isang buong 1,000-year divine medicine plant. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar na malapit lang ang tagumpay. Dahil ba hindi na sapat ang nag-iisang 1,000-year divine medicine para sa isang maliit na stage breakthrough ngayong nasa level na ako? Medyo hindi kaaya-aya ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung iyon ang kaso, gaano kahirap ang paglilinang sa hinaharap? Si Bobby Aguilar ay mukhang solemn na habang naglalakad siya palabas ng valley. Bobby Aguilar, kumusta ka na? Nagmamadaling lumapit sina Adonis Williams at Edward Green. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, "Nabigo ako sa tagumpay." Ano? Nabigo ka talaga? Natigilan si Adonis Williams at nanlaki ang mga mata. Bulong niya sa kanyang sarili, ang 1,000 taon na banal na gamot ay sapat na upang isulong ang ilang mga yugto sa monastic stage. Paano ito mabibigo? Naguguluhan din si Bobby Aguilar, dahil iyon ay isang 1,000-year divine medicine. Nakuha ko na. Biglang tuwang-tuwa na sabi ni Adonis Williams. Tumingin si Bobby Aguilar kay Adonis Williams, naghihintay ng kanyang paliwanag. Sinasabi na ang mas malakas na talento ng isang tao, mas maraming chi ang kailangan nila upang masira ang foundation establishment stage.
Bobby Aguilar, kahit isang 1,000-year divine medicine ay hindi ka makakapagpatuloy sa foundation establishment stage, ibig sabihin, ang iyong kinabukasan ay hindi nasusukat. Halatang nasasabik si Adonis Williams, at hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang tononibik. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, dahil naisip niya ang posibilidad na ito. Pagkatapos ng lahat, ang stage ng foundation establishment ay ang oras upang ailatag ang pundasyon para sa paglalakbay ng isang martial arts. Ang pangangailangan ng higit pang chi ay hindi isang masamang bagay. Ito ay talagang makakatulong upang patatagin ang pundasyon. Ngunit, paano si Patrick Ivory? Sa kasalukuyang lakas ni Bobby Aguilar, walang paraan na makakaharap niya si Patrick Ivory. Bobby Aguilar, huwag kang lumaban kay Patrick Ivory, sabi ni Adonis Williams sa puntong ito. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, at nang magsasalita na sana siya, nagpatuloy si Adonis Williams, kung mamamatay ka ngayon, sayang lang. Ngunit, Master Williams, patawarin mo ako sa pagiging mapurol, ngunit hindi ka katugma kay Patrick Ivory. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Tumawa ng walang pakialam si Adonis Williams, no matter. Matanda na ako, at nabuhay na ako. Masyadong mahaba. Ito ay itan lamang. Pero iba ka. Mahaba pa ang iyong kinabukasan, at hindi ka maaaring mamatay sa puntong ito. Hindi alam ni Bobby Aguilar ang sasabihin. Natahimik siya sandali, pagkatapos ay tumingin kay Adonis Williams at sinabing, Master Williams, hayaan mo akong gawin ito. Nakaisip na ako ng paraan para harapin ito. Sumimangot si Adonis Williams at sinabing, Bobby Aguilar, hindi ito makatotohanan. Paano kita pakakawalan at harapin si Patrick Ivory kung hindi ko natupad ang pangako ko sa iyong ama? Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, Master Williams, huwag kang tumanggi. Sa tingin mo ba kahit awayin mo si Patrick Ivory, papakawalan niya ako? Para sa kanya, ngayon ang tamang panahon para ipakita ang kanyang galing. Kung papatayin niya ako, maaari pa rin niyang salakayin si Chozel. Bagamat kulang ang martial arts ni Chozel, napakahusay ng pag-unlad ng ekonomiya nito, at hindi mabilang ang mga taong nag-iimbot sa mayamang teritoryong ito. Si Patrick Ivory ay walang pagbubukod. Saglit na hindi alam ni Adonis Williams ang gagawin. Master Williams, magtiwala ka sa akin. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Bobby Aguilar. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nahawa si Adonis Williams sa titig ni Bobby Aguilar. Sige. Pilit na tumanggo si Adonis Williams. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar at ipinagpatuloy ang kanyang closed-door cultivation. Napakalinaw ni Bobby Aguilar na in terms of realm and aura, hindi siya tugma kay Patrick Ivory. Ang tanging bagay na maaaring makipagkumpetensya sa kanya ay ang kanyang pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar ay hindi mas mababa kaysa kay Patrick Ivory, at nalampasan pa ito. Hanggat makakalapit si Bobby Aguilar, maliit ang tsansa na manalo. Pagkatapos ng labanan kay Adonis Williams, natuklasan ni Bobby Aguilar ang kanyang sariling kahinaan. Ang bilis ni Patrick Ivory ay hindi dapat mas malala kaysa kay Adonis Williams. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Sa pagkakataong iyon, kinailangan ni Bobby Aguilar na matuto ng mas malakas na kasanayan sa paglilinang. Kaya naman, nakitang pumikit si Bobby Aguilar. Sa mga kritikal na sandali, kailangan pa niyang umasa sa pamana na yaman na iniwan ng kanyang ama. Isang daloy ng impormasyon ang bumuhos sa isip ni Bobby Aguilar. Sa wakas, lumitaw sa isip ni Bobby Aguilar ang isang pamamaraan na tinatawag na pag-urong ng lupa sa 1 inch. Ang epekto ng shrinking ground into an inch ay medyo katulad sa ipinakita ni Adonis Williams. Pagkatapos mag-browse dito, mas natitiyak ni Bobby Aguilar ang pamamaraan na ginamit ni Adonis Williams ay pagliit ng lupa sa 1 inch. Tumayo si Bobby Aguilar at nagmamadaling naglakad palabas ng valley. Master Williams, tinatawag bang shrinking ground into an inch ang teknik na ginamit mo? Tanong ni Bobby Aguilar. Tumanggo si Adonis Williams at sinabing, oo, tinuruan din ako ng tatay mo niyan. Nagmamadaling nagtanong si Bobby Aguilar, naipasa mo na ba ang kasanayang ito sa paglilinaw?
Kabanata 272. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Adonis Williams na mapabuntong hininga. Palagi kong tinuturing si Patrick Ivory bilang sarili kong inapo, at ipinasa ko sa kanya ang lahat ng aking kasanayan sa paglilinang. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagkunot ng noo. Kung iyon ang kaso, maaaring hindi sapat ang paggamit lamang ng shrink and ground into an inch technique. Anong mali? Tanong ni Adonis Williams. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, wala. Pagkatapos, bumalik si Bobby Aguilar sa kanyang mga kasanayan sa paglilinang at nagpatuloy sa paghahanap ng mga may katuturan. Kailangang sabihin na ang pamana na iniwan ng kanyang ama ay walang kulang sa isang kayamanan. Iyon ay mga pamamaraan ng paglilinang sa daigdig, at kahit na pagsamahin ang lahat ng mga dakilang aristokratikong pamilya sa kasalukuyang panahon, malamang na hindi sila mapapantayin. Sa di nagtagal, nakahanap si Bobby Aguilar ng isang pamamaraan na ganap na nababagay sa kanya. Sa pamamaraang ito, marahil ay magkakaroon ako ng pagkakataong lumaban. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Bobby Aguilar. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isang araw na lang ang natitira bago ang showdown ni Bobby Aguilar at Patrick Ivory. Sa mga araw na ito, si Patrick Ivory ay komportableng namumuhay, buong araw na nakababad sa araw sa kanyang bakuran. Wala siyang gaanong ambisyon, ni hindi niya naisip na pagbutihin pa ang kanyang lakas. Kung tungkol kay Patrick Ivory, ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit pa sa sapat para sa kanya upang duminahin ang isang panig. Kapag napatay ko si Bobby Aguilar, tiyak na gagawa ako ng pangalan sa buong River North, hindi napigilan ni Patrick Ivory na mapamura. Sa sandaling ito, nagmamadaling bumalik sina Bobby Aguilar at Adonis Williams. Bobby Aguilar, mayroon ka ba talagang paraan para harapin ito? Si Adonis Williams ay mukhang labis na nag-aalala. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, Master Williams, huwag kang mag-alala. Hindi ako magbibiro tungkol sa sarili kong buhay. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Adonis Williams. Mabilis na bumalik ang dalawa sa tirahan ni Williams. Ilang araw ng paglilinang ay iniwan si Bobby Aguilar na medyo pagod. Pagkatapos maghilamos ay naghanda siya para magpahinga sandali. Nakahiga sa kama, mabilis na nakatulog si Bobby Aguilar. Unti-unting nagdilim ang langit, at si Bobby Aguilar, na tulala pa rin, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Phew, buti na lang at hindi ako nakatulog sa pagkakataong ito. Tumingin si Bobby Aguilar sa oras at naisip niya ang sarili. Ngunit sa labas ng pinto, may dumating na hindi inaasahang bisita. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chaim Tate. Master Williams, kanina lang, may nakita akong pale cloud sa direksyon mo, magalang na sabi ni Chaim Tate. Ito ba ang pale cloud mula kay Bobby Aguilar? Tanong ni Chaim Tate. Bahagyang tumango si Adonis Williams at sinabing, talaga, ito ay nilikha ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Chaim Tate, ang Bobby Aguilar na ito ay tunay na mayabang. Umaasa sa kanyang medyo talento, hindi man lang niya tayo inilalagay sa kanyang mga mata. Tumaas ang kilay ni Adonis Williams na tila nabigla. Ikanaway ni Chaim Tate ang kanyang kamay, at agad na dinala ng kanyang alagad ang isang kahon na gawa sa sandalwood. Kahit sa loob ng kahon, naamoy ni Adonis Williams ang bangus sa loob. Master Williams, ito ay isang bagay na inihanda ko lalo na para sa iyo, magalang na iniharap ni Chaim Tate ang mga halamang gamot. Kinuha ni Adonis Williams ang kahon na gawa sa kahoy, binuksan ito, at sinilip ang loob. May Panax ginseng kami na nakahiga sa loob. Ang edad ng ginseng na ito ay dapat na higit sa 500 taon, sabi ni Adonis Williams. Bahagyang ngumiti si Chaim Tate, talaga. Ang napakagandang regalo, hindi ko matatanggap, itinulak ni Adonis Williams ang mga halamang gamot pabalik. Tawang-tawa si Chaim Tate at sinabing, Master Williams, dahil kilala ako bilang King of Medicine, ano ang ibig sabihin ng 500 taon na halaga ng ginseng? Kumunot ang noo ni Adonis Williams, hindi maintindihan kung ano ang intensyon ni Chaim Tate. Tanong niya, Chaim Tate, parang wala kaming relasyon. Bakit bigla mo akong binibigyan ng mga halamang ito? Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Chaim Tate.
Master Williams, dahil naglakas loob si Bobby Aguilar na pukawin tayo, dapat mayroon siyang ilang mga kakayahan, sabi ni Chaim Tate. Nakita ko na siya sa aksyon noon, at ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kahit na ang isang ikatlong ranggo na Grandmaster ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi alam ni Chaim Tate na noong panahong iyon, hiniram ni Bobby Aguilar ang kapangyarihan ng Earthfiend Valley Ancestor. Kaya, sa kanyang pananaw, maaaring hindi katugma ni Adonis Williams si Bobby Aguilar. Lalo nitong ikinagulat si Adonis Williams. Ganoon ba talaga kalakas si Bobby Aguilar? Itinago ba niya ang kanyang tunay na lakas? Pagkatapos, nagpatuloy si Chaim Tate, ang ginseng na ito ay maaaring makapagbigay sa iyo ng dagdag na lakas ng braso para patayin si Bobby Aguilar. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Adonis Williams. Akala talaga ni Chaim Tate ay dumating si Bobby Aguilar upang maghiganti kay Adonis Williams. Nang magpapaliwanag na si Adonis Williams, nagpatuloy si Chaim Tate, Master Williams, isa lang ang hiling ko. Na-curious si Adonis Williams na marinig ang sinabi ni Chaim Tate. Kaya, tumanggo si Adonis Williams at sinabing, sige. Nagdilim ang mukha ni Chaim Tate nang sabihin niya, Master Williams, alam mo na naging interesado ako sa pagpino ng gamot, at si Bobby Aguilar ay may formula na gusto ko. Pero sa kasamaang palad, masyadong mayabang si Bobby Aguilar. Ibinaba ko ang sarili ko para tanungin siya, pero hindi lang siya tumanggi, siniraan pa niya ako. Sa puntong ito, huminto si Chaim Tate bago nagpatuloy, Master Williams, ang hinihiling ko lang ay ibigay mo siya sa akin bago siya patayin. Basta makuha ko ang formula, magpapakita ako ng isa pang ginseng bilang pasasalamat na regalo sa hinaharap. Naningkit ang mga mata ni Adonis Williams nang hindi sinasadya. Hindi niya inasahan na si Chaim Tate ay talagang nagkikimkam ng mamamatay tao na intensyon kay Bobby Aguilar. Kung gusto mo ng husto ang formula, maaari ka ring pumunta sa akin ng direkta. Sa sandaling ito, isang kamay ang nag-abot at inagaw ang ginseng. Nang tumangala sila, nakita nila si Bobby Aguilar na naglalakad palabas ng kanyang silid, hawak ang ginseng habang kinakagat niya ito na parang karot. Kabanata 273. Nang makita si Bobby Aguilar, nagbago agad ang mukha ni Chaim Tate. Tumayo siya at sumigaw, Bobby Aguilar. Anong ginagawa mo dito? Ngumisi si Bobby Aguilar, ano sa palagay mo? Sa sandaling ito, hindi pa nagre-react si Chaim Tate. Galit niyang sinabi, naglakas loob ka bang kainin ang Panax ginseng ko? Masyado kang walang galang sa harap ni Master Williams. Ikaw ay walang batas. Hindi mahalaga, ang ginseng ay orihinal na para kay Bobby Aguilar pa rin, walang pakialam na sinabi ni Adonis Williams. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Bobby Aguilar at nag-aalalang nagtanong, Bobby Aguilar, magagawa mo ba ito pagkatapos ng maikling pahinga? Humalaklak si Bobby Aguilar, Master Williams, maganda ang kalagayan ko ngayon. Natigilan si Chaim Tate. Hindi ba't sinumpa ang magkaaway sina Bobby Aguilar at Adonis Williams? Paano sila nauwi sa pagsasabuatan? Habang si Chaim Tate ay nawala sa pag-iisip, isang mamamatay tao na espiritu ang nakatutok sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Chaim Tate, at bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Chaim Tate, ang galing mo talagang iikot ang katotohanan, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Noong una, sinusubukan mong linlangan ako sa 9 transformation pill ko, ngunit hindi mo masabi dahil hindi mo masabi ang halaga nito. Ngayon sinusubukan mong itapon sa akin ang lahat ng maruming tubig. Paano ka matatawag na hari ng medisina? Naninigas ang mukha ni Chaim Tate, sobrang kinakabahan. Ang balita tungkol sa 9 transformation pill ay iyong nalik, di ba? May koneksyon ka ba sa Halcrone sect? Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, Ikaw, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Nagmamadaling sigaw ni Chaim Tate. Nagsasalita ba ako ng walang kaparirikan? Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at bigla siyang nasa harap ni Chaim Tate. Isang malaking kamay ang humawak sa leeg ni Chaim Tate, at siya ay binuhat mula sa lupa. Ikaw at ako ay walang mga hinaing, ngunit sinubukan mo akong saktan.
Ngayon ikaw na ang humahabol sa buhay ko. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang mga taong tulad mo ay dapat na mamatay. Si Bobby Aguilar ay unti-unting tumaas ang kanyang pagkakahawak, at si Chaim Tate ay nahirapang huminga. Sa lakas ni Chaim Tate, hindi siya kalaban kay Bobby Aguilar. Kalimutan mo na, Bobby Aguilar. Si Chaim Tate ay, pagkatapos ng lahat, isang hari ng medisina. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, dahan-daang sabi ni Adonis Williams. Napatingin si Bobby Aguilar kay Adonis Williams at binitawan ang kamay nito. Nakahiga si Chaim Tate sa lupa, desperadong huminga sa sariwang hangin. Ang pakiramdam na nasa bingit na siya ng kamatayan ay nagdulot sa kanya ng galit at takot. Dahil si Master Williams ay nagsusumamo para sa iyo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, nginisyon ni Bobby Aguilar. Sa 3 araw, maghatid ng 10 halamang gamot na mahigit 500 taon, at ililigtas ko ang iyong buhay, mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay natulala. Maging si Adonis Williams ay nanlaki ang kanyang mga mata. 10 damo ng 500 taon. Parang humihingi ng buwan. Bobby Aguilar, napakalayo mo. Saan ako hahanap ng 10 halamang gamot para sa iyo? Galit na sabi ni Chaim Tate. Ngumisi si Bobby Aguilar, walang kinalaman sa akin iyon. Isipin mo, hindi ka ba masyadong matako? Sa palagay mo ba ay repolyo sa tabing daan ang 500 taong gulang na mga halamang gamot? Galit na sabi ni Chaim Tate. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar at nginisyon, kung gayon, hindi ba nagkakahalaga ng 10 halamang gamot ang iyong buhay? Ikaw. Nawalan ng masabi si Chaim Tate. Tumayo siya mula sa lupa, tumalikod, at umalis. Tandaan, kung hindi ko makita ang mga halamang gamot sa loob ng 3 araw, bibisitahin kita, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, nanigas ang katawan ni Chaim Tate, at umalis siya nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Chaim Tate, hindi napigilan ni Adonis Williams na sabihin, Bobby Aguilar, ang 10 halamang gamot ay talagang napakarami. Marami. Sa tingin ko ay hindi, Bobby Aguilar chuckled. Mataimtim na sinabi ni Adonis Williams, huwag kalimutan ang pagkakakilanlan ni Chaim Tate. Siya ang hari ng medisina. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon siya ng hindi mabilang na mga koneksyon. At sapat na ang 10 halamang gamot para tuksuhin ng sinuman. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at sinabing, medyo magulo iyon. Siyempre, sinabi ito ni Bobby Aguilar, ngunit sa kaibuturan, wala siyang pakialam. Ngayong natutunan na ni Bobby Aguilar ang shrinking ground into an inch, kahit na hindi siya manalo, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagtakas niya. Nang maglaon, nilamon ni Bobby Aguilar ang 500 taong gulang na Panax ginseng. Matapos kainin ang damo, naramdaman ni Bobby Aguilar na malapit na ang tagumpay, ngunit hindi niya magawa ang hakbang na iyon. Kakaiba iyan, walang magawang umiling si Bobby Aguilar. Sinubukan niyang i-absorb ang chi mula sa langit at lupa ngunit hindi pa rin makalusot. Kinabukasan. Bago pa magising sina Bobby Aguilar at Adonis Williams, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas na parang nakakagulat na pagsabog. Bobby Aguilar, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Ang tunog ay nagmula sa lahat ng direksyon, na nagpahumaling sa bahay. Ang sigaw na ito, na may kasamang inner strength, halos kumalat sa halos buong lungsod. Saglit na naakit ang lahat sa sigaw na ito. Bobby Aguilar, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Isa pang dagandong. 3 sunod-sunod na dagandong ang umakit ng maraming tao. Si Patrick Ivory naman. Ang personal na disipulo ni Master Williams. Anong nangyari? Bobby Aguilar. Ang hari ng Chozel na pumatay kay E.Z. Williams kamakailan lang. Ilang saglit, medyo nataranta ang mga nanunood. Di ba disipulo ni Patrick Ivory Adonis Williams? Hindi ba kaaway ni Bobby Aguilar Adonis Williams? Paano ito biglang nagpalit ng pagkakakilanlan? Bobby Aguilar, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Umungol na naman si Patrick Ivory. Sa ilalim ng dagandong na ito, nagsimulang gumuho ang buong bahay.
Tama na, tumigil ka na sa pagsigaw na parang baliw, hindi ka ba nag-asawa dyan? Sa sandaling ito, umungol si Edward Green at lumabas. Napatingin si Patrick Ivory kay Edward Green at nginisyan, ikaw ba itong uod na ito? Paano, si Bobby Aguilar ay walang lakas ng loob na lumabas, kaya kanya pinadala para harapin ang kamatayan. Sinong nagsabing hindi ako lalabas? Sa oras na ito, lumabas si Bobby Aguilar sa Williams Mansion. Mukha siyang kalmado, na para bang hindi sineseryoso si Patrick Ivory. Ang King of Choiseul talaga. Paano siya napunta sa mansyon ni Master Williams? May nakakilala kay Bobby Aguilar at hindi niya maiwasang magpakita ng pagtataka sa mukha. Napangisi ang bibig ni Patrick Ivory, at sinamantala niya ang pagkakataong sumigaw. Pinatay ni Bobby Aguilar ang aking senior brother na si EJ Williams. Ngunit ang aking amo ay natatakot. Bobby Aguilar at ayaw niyang ipaghiganti ang kapatid ko. Kakayanin ni Adonis Williams, ngunit ako, si Patrick Ivory, ay hindi. Ngunit dahil dito, pinalayas ako ng aking amo sa sekta. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Hindi kaya umatras talaga si Adonis Williams. Pinatalsik pa ang madamdaming si Patrick Ivory. Sa hindi kalayuan, ang mukha ni Adonis Williams ay namumula at nanginginig sa galit. Patrick Ivory, ikaw na masamang nilalang. Hindi napigilan ni Adonis Williams ang paggiling ng kanyang mga ngipin. Agad na tumingin si Patrick Ivory ng nakakaawa at nagsabi, Guro, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, wala akong gagawin sa iyo. Pero kahit gaano mo pa ako galit, papatayin ko si Bobby Aguilar para ipaghiganti ang kapatid ko. Ang mga salitang ito ay agad na pumukaw ng isang ikot ng tagay. Para ipaghiganti ang kanyang kapatid, hindi mali si Patrick Ivory. Sa kabaligtaran, si Adonis Williams ang walang ginagawa kapag napatay ang sarili niyang alagad. Hindi niya talaga deserve ang titulong master. First, sinusuportahan ko si Patrick Ivory. Sa sobrang galit ni Adonis Williams ay naging itim ang kanyang paningin at nanginig ang kanyang katawan. Kung hindi dahil sa suporta ni Bobby Aguilar, baka bumagsak na siya sa lupa. Patrick Ivory, halimaw ka talaga. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Patrick Ivory, ikaw ang halimaw. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Patrick Ivory at sinabing, pinagkanulo mo si Master Williams, pinatay ang lahat sa pamilya Williams, at nagbanta pa na aalisin si Adonis Williams para pumalit sa kanya. At ngayon ay nag-uudyok ka ng gulo at binabaligtad ang tama at mali. Malinaw na ang mata ng lahat, sa tingin mo ba malilin lang sila sa kaunting salita mo? Hindi ba nila alam kung anong klaseng tao si Master Williams? Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay napakahusay, hindi lamang nagbubunyag ng katotohanan kundi nag-uudyok din sa mga nanunood. Totoo yan, hindi lang natin kayang makinig sa side ni Patrick Ivory. Alam nating lahat kung anong klaseng tao si Adonis Williams. Talagang hindi siya ang uri ng taong inilarawan ni Patrick Ivory. Pero bakit nakipagsabuatan si Adonis Williams kay Bobby Aguilar? Kakaiba talaga. Ang pangit ng mukha ni Patrick Ivory, dahil hindi niya akalain na mababago ni Bobby Aguilar ang direksyon ng hangin sa ilang salita lang. Totoo o mali, malinaw ang mata ng lahat. Ginaya ni Patrick Ivory ang mga salita ni Bobby Aguilar. Nakita ninyong lahat, magkasama sina Adonis Williams at Bobby Aguilar, ito ay isang katotohanan. Ngumisi si Bobby Aguilar, Patrick Ivory, parang ipinanganak ka para maging alagad ng isang tao. Kahit nasa pakikipag-usap, kailangan mong matuto mula sa iba. Hindi ka talaga makakasabay sa pagkain ng tae. Maaari akong maglabas ng kaunti para makakain niya ngayon, mahinang ungol ni Edward Green. Namumula ang mukha ni Patrick Ivory sa galit, halos mabaliw. Puno ng kalokohan. Bobby Aguilar, panlilin lang lahat ito. Tila namumutla at mahina ang pagtutol ni Patrick Ivory. Ngumisi si Bobby Aguilar, maaaring hindi mo alam, ngunit may mga surveillance camera sa mansyon ni Adonis Williams. Ang eksena ng pagpaslang mo ay naitala. Nagsisinungaling ka. Sinira ko ang pagmamatsyag ng maaga. Nagmamadaling sabi ni Patrick Ivory. Ibinuko lang ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at hindi na nagsalita,
Isang mapaglarong tingin lang sa kanyang mukha. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Patrick Ivory. Siya ay niloko ni Bobby Aguilar. Kabanata 274. Namutla ang mukha ni Patrick Ivory, at tila lalo siyang natatakot. Mabilis na naintindihan ng mga tao sa paligid ang nangyari. Si Patrick Ivory, hindi sinasadya, inamin ito mismo. Hindi ko inaasahan na si Patrick Ivory ay isang master killing beast. Hindi lang amo niya si Master Williams kundi ama rin niya. Ang ganitong uri ng tao ay sadyang hindi karapat-dapat mabuhay. Ang walang utang na loob, Master Williams, magmadali at linisin ang pinto. Nang marinig ang mga komento sa paligid, unti-unting dumilim ang mukha ni Patrick Ivory. Sa galit niya, agad niyang sinigawan ang mga tao, "Shut up!" Kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan, papatayin ko muna siya. Ano, nahihiya at nagagalit? Ngumisi si Bobby Aguilar. Tinitigan ni Patrick Ivory si Bobby Aguilar, mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamao nito. Ikaw bastard, sinisira ang aking landas, ngayon ay dudurugin ko ang iyong katawan. Nagnganga ang ngipin ni Patrick Ivory at sinabing. Ngumisi si Bobby Aguilar, natatakot ako na wala kang kakayahang iyon. Tumigil sa pagsasalita si Patrick Ivory at direktang sinunggaban siya ng kamao. Ipaglaban mo ako gamit ang iyong pisikal na katawan. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Agad niyang niyugyug ang kanyang buong katawan, at isang malaking gintong flash ang nangyari. Pagkatapos, naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at direktang humarap. Dang! Umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog sa bawat sulok. Ang napakalaking banggaan ay nagdulot ng bugzo ng hangin. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw ng 1 pulgada, at walang umatras ng kalahating hakbang. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni Patrick Ivory. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Makipagtali kaya si Bobby Aguilar sa kanya? Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Patrick Ivory at sinabing, ang pakikipag-away dito ay malamang na makakasakit sa mga inosente. Naniniwala akong wala sa atin ang gustong mangyari ito. Galit na galit, biglang nalaman ni Patrick Ivory na si Bobby Aguilar ay nakakuha ng moral na mataas na lugar nang hindi niya namamalayan. Ito ay naging ganap na kontrabida kay Patrick Ivory. Masisira ang posisyong inakala niya. Paano kung patayin ko sila? Malamig na sabi ni Patrick Ivory. Bobby Aguilar scoffed, Patrick Ivory, do you really think you can kill at will? Bagamat ang mga awtoridad ay maluwag sa mga alitan sa pagitan ng mga martial artist, ang pananakit sa mga inosenteng tao ay magdadala sa iyo ng isang dead end. Agad namang natahimik si Patrick Ivory. Kung talagang i-provoke niya ang mga awtoridad, kahit 10 buhay ay hindi sapat para kabayaran. Bobby Aguilar, hihintayin kita sa Long Canyon 10 kilometro ang layo. Malamig na iniwan ni Patrick Ivory ang mga salitang ito, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Pagkaalis niya, unti-unting naging mahirap ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa blessings lang ng saintly body skill ay nakalaban niya ng pantay-pantay si Patrick Ivory. Bobby Aguilar, okay ka lang ba? Sabi ni Adonis Williams sa mahinang boses. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, okay lang ako, alis na tayo. Dahil doon, lumayo si Bobby Aguilar, dumiretso sa Long Canyon. Ang Long Canyon, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang kanya na umaabot ng ilang milya. Sa sandaling ito, nakatayo si Patrick Ivory sa tuktok ng canyon, naghihintay sa pagdating ni Bobby Aguilar. Ang kanyang kalooban ay lubhang masama. Lahat ng inaakala na hinaharap ay sinira ni Bobby Aguilar. Itong si Bobby Aguilar, kailangan ko siyang patayin. Sa isiping ito, muling naikuyom ni Patrick Ivory ang kanyang mga kamao. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Bobby Aguilar at ang kanyang 2 kasama sa Long Canyon. Biglang bumukas ang mga mata ni Patrick Ivory, at sa isang iglap ay sumabog ang kanyang aura. Ha! Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Nagmamadali ba si Patrick Ivory kaya nilampasan niya ang pambungad na pahayag? Bobby Aguilar, babalatan kita ng buhay.
Tinadyakan ni Patrick Ivory ang kanyang paa at nagpakita sa harap ni Bobby Aguilar sa isang iglap. Ang napakabilis na husay sa paggalaw, ay hindi maiwasang mamangha kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, pumunta ka sa impyerno. Hindi nag-aksaya ng oras si Patrick Ivory at naglunsad ng isang pag-atake gamit ang kanyang lakas sa loob. Ang gayong galit na poster ay sapat na upang ipakita kung gaano kagalit si Patrick Ivory. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumalon upang maiwasan ang pag-atake. Boom! Sa sandaling dumaong ang kanyang suntok, gumuho ang lupa sa kanyang harapan, at ang malalaking bato ay nadurog sa alabok. Naging seryoso ang mukha ni Bobby Aguilar, at hindi siya nang ahas na maging pabaya. Laban kay Patrick Ivory, na ilang antas sa itaas niya, malamang na mahulog siya rito kapag nagkamali siya. Saintly Body Skill, 3rd Layer. Nang inag ang katawan ni Bobby Aguilar, at nabalot na naman siya ng gintong liwanag. Ang paggamit ng 3rd Layer Saintly Body Skill mula sa simula ay nagpakita kung gaano kaingat si Bobby Aguilar. Pumunta ka sa impyerno. Si Patrick Ivory ay galit na umuungal, na nag-concentrate ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay at iniugoy ito kay Bobby Aguilar na parang kanyan. Sa kabutihang palad, si Bobby Aguilar ay maliksi at nagawang umiwas ng paulit-ulit. Mahilig kang umiwas, di ba? Gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito matitiis. Umuungol si Patrick Ivory. Walang anyo na kamay ng dyablo. Habang sumisigaw si Patrick Ivory, biglang sumabog ang mga bagyo sa paligid ni Bobby Aguilar. Isang aura ng takot ang napuno ng hangin sa isang iglap. Whoosh! Sa sandaling ito, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang dinadampot ang kanyang laman at hindi siya makagalaw. Supreme Clarity Divine Slash. Isa pang pasabog na dagandong. Bumilis ang malablade na sinag ng liwanag patungo kay Bobby Aguilar sa napakabilis na bilis. Saan man sila magpunta, ang mga tuktok ng bundok ay direktang pinatag. Dahil sa kakilakilabot na kapangyarihan, ang mga mukha ng lahat ay lubos na nagbago. Bobby Aguilar. Agad na natarante si Adonis Williams at gustong tumulong, ngunit huli na ang lahat. Boom! Ang slash na ito ay tumama sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang lugar ay agad na naging alikabok. Ang alikabok ay gamulong at kumalat sa lahat ng direksyon. Malamig na tiningnan ni Patrick Ivory si Bobby Aguilar, puno ng kabangisan ang kanyang mga mata. Bobby Aguilar. Labis na naalarma si Adonis Williams at agad na ginamit ang pamamaraan ng shrinking ground into an inch, na sumugod. Sa pag-aayos ng alikabok, makikita ang mga bitik sa gintong liwanag na nakapalibot sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang 5 viscera at 6 na bituka ay tumama ng husto, at iniluwa niya ang isang subo ng matingkad na pulang dugo. Ang eksena ay lubhang kakilakilabot. Tulad ng inaasahan ng isang Grandmaster ng 8th rank. Sa ilalim ng pag-ataking ito, medyo naging mahina ang aura ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, kumusta? Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Adonis Williams. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at same time na sinabi. Master Williams, dapat kang umatras. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Adonis Williams at sa halip ay sinigawan si Patrick Ivory. Patrick Ivory. Ang kalaban mo ay ako. Halika. Ngumisi si Patrick Ivory, matanda, huwag kang maiinip. Pagkatapos kong patayin ang munting halimaw na ito, ikaw na ang susunod. Nanlamig ang mukha ni Adonis Williams, at lumakas ang kanyang aura. Master Williams, may paraan pa ako para harapin siya, pidgel ni Bobby Aguilar kay Adonis Williams. Bumangon siya mula sa lupa at muling na-activate ang 3rd Layer Saintly Body Skill. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kapansin-pansing lumabo ang ilaw sa kanyang katawan. Napatingin si Bobby Aguilar sa direksyon ni Patrick Ivory, mas naging seryoso ang ekspresyon nito. Naunawaan niya na sa bawat aspeto maliban sa pisikal na katawan niya, dudurugin siya ni Patrick Ivory. Mukhang makakaasa lang ako sa aking pisikal na lakas at sumugal, bulong ni Bobby Aguilar. Kung lumuhod ka at humingi ng awa ngayon, baka iligtas kita sa buhay ng isang aso, malamig na sabi ni Patrick Ivory mula sa malayo.
Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, bahagyang napapikit. Sa sumunod na segundo, biglang sumulpat ang kanyang figure, humahanggos patungo kay Patrick Ivory. How dare you attack me? Hindi mo talaga alam kung kailan ka susuko. Hindi napigilan ni Patrick Ivory ang mapangiti. Kabanata 275. Ang maagap na pag-atake ni Bobby Aguilar ay nahuli kay Patrick Ivory na hindi nakabantay. Ngumisi si Patrick, dahan-daang itinaas ang palad para salubungin ang atake. Kamao sa palad, buong kumpiyansa si Patrick. Bukod dito, ang lakas niya ay higit pa kay Bobby Aguilar. Gayunpaman, habang lumalapit ang kamao, biglang nagbago ang mukha ni Patrick. Galing ba talaga ang nakakatakot na pagpatay na layunin na ito sa isang tao sa pinakamataas na anyo ng Master Realm? Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Patrick, gusto nang umatras, pero huli na ang lahat. Ganap na panimulang sagradong kamao. Umungol si Bobby Aguilar, ang kanyang kamao ay bumasag kay Patrick sa lakas na mapahamak. Ang nakakatakot na aura ay agad na tumawid sa eksena. Sa isang iglap, ang lumilipad na buhangin at mga bato at ang hangin at mga ulap ay nagbago ng kulay. Sa ilalim ng kamaong ito, naramdaman na lang ni Patrick na namamanhid ang kanyang pulso, halos pumutok na. Umatras siya ng ilang sunod-sunod na hakbang, baka sa mukha niya ang galit. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ang lakas ng loob mong saktan ako. Napaungol ng malakas si Patrick. Pero nanatiling solemn na si Bobby. Hindi niya inaasahan na pati ang absolute beginning sacred feast ay mabali lang ang pulso ni Patrick. Ang gap sa realms ay talagang mahirap na tulay. Pumunta ka sa impyerno. Sumigaw si Patrick, ang lakas ng loob niya. Hindi nagtagal si Bobby. Siya ay napakalinaw na walang pangalawang pagpipilian maliban sa pakikipaglaban sa kanyang pisikal na katawan. Kaya naman, mabilis na napapikit si Bobby at naghagis ng isa pang suntok. Naputol ang pamamaraan ni Patrick, at maaari lang niyang piliin na makipag-ugnayan kay Bobby ng malapitan. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tuloy-tuloy na kalabog, at maging ang kalangitan ay kumikinang sa ginintoang liwanag tulad ng araw at buwan. Ang kapangyarihan ng isang Grandmaster ng 8th rank ay lampas sa imahinasyon. Kahit na umaasa sa kanyang pisikal na katawan, si Bobby ay hindi makakuha ng maraming kalamangan. Bukod dito, mayroon din si Patrick ng Absolute Beginning Sacred Feast, na namana niya sa kanyang ama. Boom! Isa na namang palitan ng kamao. Ang buong espasyo ay tila nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Naramdaman na lang ni Patrick na namamanhid ang kanyang mga kamao, at halos maputol na ang bibig ng kanyang tigre. Hindi mabuti. Kumunot ang noo ni Patrick. Ang pisikal na katawan ng batang ito ay lampas sa imahinasyon. Hindi ko dapat gamitin ang aking mga pagkukulang para labanan ang kanyang mga lakas. Dahil doon, ginamit agad ni Patrick ang shrink and ground into an inch technique para mabilis na umatras. Sa sandaling nabuksan ang distansya, ang pagpatay kay Bobby ay magiging walang kahirap-hirap. Ngunit ang hindi inaasahan ni Patrick ay ang bilis ni Bobby ay hindi mababa sa kanyang sarili. Ang distansya sa pagitan nila ay mahirap palawakin. Old beast, tinuruan mo talaga ang shrink and ground into an inch sa isang outsider. Biglang nagalit si Patrick, umatungal kay Adonis Williams. Nanatiling tahimik si Bobby, malapit na sumusunod sa likuran. Ang kamao sa kanyang kamay ay kumikinang sa isang mapang-akit na puwersa na hindi maaaring balewalain. Hinahabol mo ako, ha? Ngumisi si Patrick. Inner strength master ka lang. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka kayang suportahan ng iyong panloob na lakas. Si Patrick ay hindi tanga. Ang shrink and ground into an inch technique ay may mahusay na paggamit ng panloob na lakas. Si Bobby ay hindi kayang tumagal ng matagal. Gaya nga ng sinabi ni Patrick, kung ipagpapatuloy siya ni Bobby ng ganito, malapit nang maubos ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa oras na iyon, si Bobby ay magiging isang tupa na naghihintay na katayin. Nang si Patrick pa lang ay nakaramdam na siya ng hiya, naramdaman niyang bumagal ang kanyang bilis. Ang kanyang buong katawan ay parang binibigatan ng bundok, na hindi mapapantayin. Ha! Paanong nangyari ta? Hindi maiwasang magbago ng husto ang mukha ni Patrick.
Sa pagkakataong ito ay nakarating na sa kanyang harapan ang kamao ni Bobby. Boom! Saktong damapo ang suntok na ito sa likod ni Patrick. Pero bago pa man siya makadapa sa lupa, humakbang muli si Bobby, naghatid ng panibagong suntok. Anong nangyayari? Hindi napigilan ni Patrick ang mapasigaw sa kabaliwan. Ang mga galaw ng kanyang katawan ay tila nahawakan ng isang higanteng kamay, at kahit nasa shrinking ground into an inch technique, ang kanyang bilis ay binagalan ng ilang beses. Umismid si Bobby Aguilar. Ang teknik na ito ay tinatawag na heavy falling space. Hanggat nasa loob ka ng espasyong ito, ang iyong bilis ay ilang beses na mas mabagal. Kahit na maaari mong gamitin ang shrinking ground into an inch, hindi ka makakatakas. Malamig na sabi ni Bobby. Sa oras na ito, sadyang natutunan ni Bobby ang diskarteng ito upang harapin ang pag-urong ng lupa sa isang inch, partikular na upang kontrahin si Patrick Ivory. Galit na galit si Patrick, marahas na inindayog ang kanyang mga kamao kay Bobby. Gayunpaman, ang mga galaw ni Bobby ay hindi kapani-pani walang maliksi, na nakaiwas sa bawat suntok ng madali. Bang! Walang tigil ang suntok ng suntok sa katawan ni Patrick. Ito ang pinakadalisay na anyo ng pisikal na kapangyarihan, na hindi hinaluan ng anumang mga pamamaraan. Damn it! Nasa sakit si Patrick. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang latian, pinigilan ang kanyang mga kilos. Habang pinagmamasda ng mga kamao ni Bobby na bumasag sa sarili niyang katawan, walang magawa si Patrick. Faft! Sa wakas, pagkatapos ng ika-13 suntok ni Bobby, hindi na nakayanan ni Patrick, at isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak. Sa hindi kalayuan, ang mga mata ni Adonis Williams ay kumikinang na may kakaibang kinang, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na hahabulin at bugbugin ni Bobby si Patrick. Bobby Aguilar, papatayin kita. Napaungol si Patrick sa galit. Ngunit bilang tugon, tumanggap lamang siya ng mas maraming kamao. Ang suntok na ito ay tumama sa bibig ni Patrick, na nabasag ang isa niyang molar. Kailangan kong tapusin si Patrick sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Bobby, nababalot ng malamig na pawis ang mukha. Parehong kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan ang pag-urong ng lupa sa isang inch at heavy falling space. Sa kasalukuyang estado ni Bobby, maaari niyang mapanatili ito ng hindi hihigit sa 5 minuto. Kaya naman hindi naglakas loob si Bobby na gamitin ang Absolute Beginning Sacred Feast. Kapag hindi na nagawang tapusin ang Absolute Beginning Sacred Feast si Patrick, lahat sila sa field ay maaaring mamatay sa kamay ni Patrick. Mamatay para sa akin. Ang mga mata ni Bobby ay nagsiwalat ng kabaliwan, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag at lubusang tumama kay Patrick. Tama na. Umungol si Patrick, tila galit, ikiling ang kanyang ulo sa likod. Sa isang iglap, ang lumalakas niyang inner strength ay lumabas sa kanyang katawan. At ang heavy falling space na set up ni Bobby ay nabasag. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Bobby. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian ay masyadong malawak, ang heavy falling space ay direktang nabasag. Mamatay. Umungol si Patrick, ang kanyang kamao ay bumubuo ng ulo ng dragon. Isang nakagigimbal na mamamatay tao na espiritu ang umusbong sa isang iglap. Kung makikinig kang mabuti, makakarinig ka pa ng mahinang dragon chant. Boom! Sinamantala ni Patrick ang sitwasyon, sinunggaban si Bobby, at marahas na sinuntok ito. Sa sandaling iyon, ang buong espasyo ay tila ng ineg. Natakpan ng walang hangganang liwanag ang kalangitan. Si Bobby ay bumagsak sa lupa na parang bulalakaw. Ang kanyang buong katawan ay halos madurog, at ang saintly body skill ay nawala sa sandaling iyon. Bobby. Nagmamadaling humakbang si Adonis Williams, papalapit sa gilid ni Bobby. Bobby, kumusta? Ano ang pakiramdam mo? Nag-aalalang sabi ni Adonis. Sumandal si Bobby kay Adonis at pilit na tumayo mula sa lupa. Malubhang napinsala ang kanyang katawan sa suntok na iyon. Ang mas masahol pa, ang espiritual na kapangyarihan ni Bobby ay halos maubos, na nag-iiwan sa kanya na hindi na gumamit ng anumang mga diskarte. Master Williams, ayos lang ako,
Mahirap na ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay. Hey, hindi ka namatay sa suntok na yan. May kakaiba sa katawan mo. Nakapikit si Patrick habang nagsasalita. Si Bobby ay mataimtim na tumingin kay Patrick, sinusubukang umatras, ngunit anumang paggalaw ay nagdulot ng sakit na umaatake sa kanya mula sa bawat direksyon. Well, paano ang isa pang suntok? Malamig na ngumiti si Patrick, habang tumatawa.